Mensahe tayo, jay pinakabani na. Katantay makita nga ti author na iti daytoy nga 1 Samuel was none other than jay inagan mo lang iti daytoy nga libro. Do jay later part na kat ni Samuel kat natay, so ada iti nang isuro, wino nang isurat nang ipatuloy na nang isurat kada ditoy nga information nga ada ditoy Biblia. So kunak ditoy that Samuel was both a judge and a prophet. So ditoy iti akon na. So amo tayo nga jay libro iti Judges was ruled by judges from different tribes depende kadagay da panakaayabanda. And among kadagitoy da nga maud-udi nga pakaistoryaan iti Israel kat maysa kadagay da napili kat awan sa bali no saan nga ni Samuel. No apay nga na may sanod lang isuna nga propeta because ada isuna jay translation. Jay kunak karon nga panagsukat. So untay malagip nga ni Samuel kat born miraculously. Kasano nga milagro because jay mother na kat barren ni Hannah. So, nakikita nyo kami yung kapsat na kayong nananang, nanang with wives. Dapat lang tinamnama ang ako nang awan. No, agtaginad iti pamati na kaslaki ni Hannah. So, kunak dito yung jay 1 Kings and 2 Kings together with 1 Samuel and 2 Samuel was originally one book. And the title na gaita that it is called in other as the book of history or the book of the former prophets. So that ay title na. It covers 150 years of history. So dito iti karga iti libro iti 1st and 2nd Samuel. Kat sapay kumata malagip tayo na itulok ni Apo Diyos dagitoy da nga naisurat dito'y Biblia according kadagay da choice words nga dapat na with information. Imagine jay 150 years of history. But itawon tayo tatak at 2026. So may lusam tayo tayo ti 150 ag subli tayo ti nangatawon 18, di ba? Late 18th century na. Di po ba? Tama ba? 64 or 74? 26 minus 50 mano? 24. So, anong taon? 1874. Dito ay sikatan ni Magellan, di ba? Very popular na gito yung istorya from the 16th century in Ghana iti early 19th century. Dito iti time of discovery, the time of enlightenment. Kat iti dagito da sikat dagito da explorers, dagito da nga tawo nga makabirbiro, dagito da nga scientist. Ito lagi pa nyo kayo primitive iti tsura iti tao during that time. Awan pa iti kuna tayo dyan motorized vehicle numan ada iti lugan kat only few can afford. No kita nyo ti pilid na kat kasla pilid iti kalisa, di ba? Kita ipicture na iti late 18th century kat kasya iti balbalay kat awan iti kuna tayo dyan awan pa unay iti structure. Bimayat lang ang structure that was constructed during this time was the Eiffel Tower. At nagnina para kinyada na yung tatakot naglakan nga build iti kunata yung edifice with the dakil nga building. So no lagi po nyo dagito yung chimpo at nagbayagan na pakaistoryahan. And yet iti information na na-contain dito yung Biblia kat dagada importantilaan nga kayat nga ibaga niya ako Diyos kada tayo. So kadageda kung punata yung pilosopo nga tao, saan tayo nga birukan iti amin because itudmot lang niya po Diyos dito ang sumangon tayong tungking kuhaan. So kunak dito'y, let us be reminded that prophets wrote down history of their people from God's point of view. So they include things that were important to God and exclude things that were of no interest to God.
So ganyan po kasi maraming nangyari in span of 150 years, pero yung mga kwento dito ay patungkol lang sa mga main characters na kung saan ay makikita natin mamaya. So nung tayo kita ang kakabsat, sublianan tayo kat ni Abraham is dated around 2000 BC. Tama ba? 2000 BC. So manipod creation ingana kini Abraham is 2000 years. Amen. And manipod kini David, he came to throne in around 1000 BC. See? So tatanga 2026 kat it's exactly jaya may sa kadagida silibraran iti Jewish history kat jaya panaka-ascend ni David ijay trono akas may sa nga ari. Dito yung nga taon actually 2026. So tayo makita dito ito trace back Israel's history kat nagrugida ito iti may sa nga tao na 75 years old. Are you following? Itinaga natin Abram. 75 years isuna, may sa nga individual, at dati asawa na nga itinaga natin Sarai, yung awan iti anak na. So the history of the Jewish people started by a 75-year-old man. He became a family later on, na nagkaanak na. From family to become a tribe, and then from tribe to become a people, and then from a people to become a nation, and then from a nation to become an empire during David's rule. No apay nga empire data because jay kalawa iti sakop iti Israel was the widest and the mightiest during the reign of King David. Tatakot medyo inlinlipit gapo kada gito yung kung tayo nga political pressure in Israel to give up part of the land for the Philistines. So dagyada mo basbasa yung history na dagiti dapat bagi ti Philistines. Originally they are not. These are actually occupied by God's people. Nung gapo iti political pressure at impalubos da nga maikat dagito isumada ito nga kanayon nga riritata. So kunak dito this book of Samuel covers the last 150 years between 2000 BC to 1000 BC. So yung kapanahunan ni Abraham hanggang kay David, that spans 1,000 years, di ba? Mawatan nyo. So may kaman dito may katoy. No, adapit klaro. Kung may katoy pinilo, mas may mayat samad. So, manipod ini creation, tenggana kini Abraham, ito ni Abraham. Medyo at singlot-singlot. 2,000 years. Kung ni David, manipod kini David, manipod kini Abraham, unggana kini David, kat 1,000 years. Mawatan nyo. So manipod jay creation, unggana kini David, is almost 3,000 years. So jay pakaistoryan, iti 1 Samuel, ikat ijay last 150 years, iti 1,000 years in between the Abraham kini David. Okay? So dito'y iti composition na dagito'y nga information. So sapay kumata maawatan tayo dito'y. Okay, so nagyang kayo pa dita. Winong kayo nagtugaw, tabaka mabayagak na magpatakdar kada tayo. So kunak dito'y, if you had been reading and understanding your Bible, that from David to Zedekiah is actually a half 1,000 years or 500 years. Downward depreciation of Israel. So manipod kini David, the pinnacle of Israel's empire, unggana jay last nga ari nga binmagsak na, nagpababada, di kuna kajay nga morally, spiritually compromised, iti kasasad na gito'y nga umili nga pinili minunsalakan ni Apo Diyos. So manipod kini David, unggana kini Zedekiah, because Zedekiah was the last king to rule. Unggana ma-exile na jay Babylon. It covers 500 years. And later on, makita yung pa iti the duma nga divisions na iti pakaistorya na dito'y. So kunak dito'y that 1 Samuel begins
with the first 12 chapters with the story of the last judge. And Samuel also not only was the last judge, but also the prophet who judged the people following the book of Judges. So numan ada dagitoy da nga naibalaot, which is nya book na naibalbalaot ijay da. Pakistorya ni Ruth and then Esther, di ba? But these are people in exile, jay outside iti promised land sa danto nagsubli. So Esther is actually during exile diya yun. Nung makita yung chronology na, dahil na insert ijay, nga kahit nga sa un, nga baliktad, no? Amo tayo binasbasa tayo ti Bible tayo, kung amo tayo nga mang ipwisto kada gito'y da. So dito'y, kad Israel went to upat nga 500 years, which they have a different kind of leadership. Upat nga 500 years. So, ibig sabihin yan, 4 times 5 equals 2,000 years. So, in 2,000 years, different type of leadership kagitoy da. So, unggana, jay time ni Kristo, because Abraham was 2,000 years BC, right? And the time of Christ is 6,000 BC or zero na yun from creation. Matarusan tayo. And counting kumadiayan, unggana, jay time tayo tatak. Supposedly, nung sabali iti countdown iti tattao. So kunak dito that the first 500 years from 2000 to 1005, pababa dito 2000 BC to 1500 BC, they were led by patriarchs. Itong patriarchs ay walang iba kundi si Abraham, si Isaac, si Jacob. So that ito'y iti patriarchs that led them from 2000 BC to 1500 BC. So after this comes the second kind of leadership. From 1500 to 1000 BC, they were led by prophets. From Moses to Samuel. You see? So dito ikakabsat, mapantayan dyan ikatanlo, from 1000 BC to 500 BC, they were led by princes or kings. Take note ka. Kapalik ka raramitin nangangalan pa ng detakukum. 1000 BC to 500 BC, they were led by princes or kings, who is none other than started by Saul, then David, and then to Zedekiah. And then from 500 BC to Christ, makinig kayo, from 500 BC to Christ or Christian era or Christ era, they were led by priests. Kat ya umuna nga padi nga kaduan ni Zerubbabel nga nagsubli ijay Jerusalem, the first nga kuman kinyada ni Darius is to rebuild. Tama ba? Pero sabi ko sa inyo, sinimulan lang nila pero hindi nila pinagpatuloy kasi ang inuna nila yung kanilang bahay. At ang kasama ni Zerubbabel, ang pangalan po niya ay Joshua. In other passage, he was called Jesua, or in other words, Yeshua. The same English word Jesus ngayon. Siya po yung unang pari na kasama ni Zerubbabel na bumalik. So from 500 BC to Christ until the time of Annas in Caiaphas, they were led by priests. So yung apat na 500 years, which is equivalent to 2,000 years, from Abraham to Christ, so from creation to Abraham, 2,000. From Abraham to Christ, that is another 2,000, so that is 6,000 or 4,000. So from our time today, plus 2,000 years, so 6,000 years. You got it? Oh. So now, 1 Samuel covers the story about Samuel in God's will for His people. The title for our sermon today, I give a title, The Different Foundations of Hope. In this chapter 16, no, pa nga pinilik na ito because isu iti mangiladawan kada tayo, no, anya nga talaga iti namnama para iti
tatawon niya po Diyos. So adalan kita nung nga puntos ngantay pagadalan tata. But before we go to the 3 points, let us scrutinize the people behind our character, Samuel. So adalan ito yung mga main characters nga na-involvan ni Samuel or how we get to know Samuel. So kada kayo mag-take notes, I hope i-take note yun ito because this is a very beautiful gospel pass story or gospel story. So ito muna, sa bali no saan nga tinanang ni Hannah. Okay, or his parents. His relationship to his parents. At makikita natin dito na si Hannah is a picture of an anxious wife. Ano yung anxious? Full of anxiety. Kanayon nga madandanagan, kanayon nga niya pa iti mapasama kinya. Kat isuna, no kikitaan tayo, isu iti kayat ni Pinina. Ay ni Elkana, di ba? Kat aday di may isang asawa ni Elkana nga itinaga na kat Pinina. Nga ni Pinina nga dito, kat adado ti anak na. Nga miti dito nga asawa na nga ni Hannah, kat madandanagan kakasano nga agkanak. Nung makita yung kakapsat, iti may isang namnama, ipunungan na mati, saan nga nauwanan itinamnama ni Hannah. Hello, hello. She never lost hope. She never changed. She never went away from the Lord. The more she became faithful to her God. Kaya sabi niya sa Panginoon, challenge niya ang Diyos eh. Anong sabi niya sa kanyang panalangin? Bigyan mo lang ako ng anak, ibibigay ko rin sa iyo. How I wish ganyan yung mga panalangin natin. Bigyan mo rin ako ng trabaho. Yung trabaho ito ay magiging pagpapala sa iyo. Bigyan mo ako ng biyaya at ang biyayang ito ay ibabalik ko sa iyo. Bigyan mo ako ng kalakasan at ang kalakasan ko ay ibabalik ko sa iyo. Sakay kumatakas jay kakabsa. Itikas tatayo nagdayaw kiniako Diyos. Kung kitaan nyo dyan nga request na God granted it. Because there are many prayers in this book that God answers. And some of them is not actually a blessing. But most of them were blessings if they are done according to God's will. Amen. So yan. Pangalawa. Siyempre yung bago tayo pumunta sa pangalawa, yung tatay niya is a devoted. Nag-research ako patungkol kay Elkana. He was a devoted father. He was a loving father. Hindi niya, nung kikitaan niyo na istorya kung saan na nga insina ni Hannah. Ang kabat lang nga makamat, pumanaw kakidin, and amuta yung nga iti kultura na ito yung Hudyo, kat may isang babae, kat jay pasngay mo maiti anak. That is the best. Iti may isang, no, apay nga inasawa na tapno, ang karunda iti anak. Kat makita daw ni Elkana, Hannah nga tinrato ni Hannah akas may isang nababa kaysa kini Pinina. Actually, in-treat na ni Hannah akas mas may mayat pa yun ni Pinina. In what way? The way he made his offering to his God. Dito iti babasa tayo ng information ni Biblia nga kunanay jay nga doble iti itad na nga offering may papan kini asawa na nga ni Hannah. Pero kita nyo gagayang kitakapsat, he was a devoted and determined that God would grant yung prayer ng kanyang, sinusuportahan niya yung panalangin ng kanyang misis. Ang nangayon baga nga, oy, bakit baybayamon deta? Di bali dati anak takukin ni Pinina, isuda ito yun. But no. Kaya nga sabi ko sa inyo, may panganak si Samuel miraculously. Pangalawa dyan ay si Eli. Description ni Eli is he's a fat, old, and lazy priest. He's supposed to be the leader, yet he's not performing as a leader. Bakit? Anong nangyari? He loved his family more than his calling to be a God's priest. Yung kanyang calling is to preach and practice God's commands, pero hindi niya ginawa. Mas inibig niya yung kanyang pamilya, kaya nga intolerate niya yung gawain ng kanyang mga anak. Pinapakabastos ng mga anak. Yung mga offering nga, kinukuha nila di ba? At pag may nakita silang mga dalaga na pumupunta doon, kinukuha nila and they committed sexual immorality within the temple. Ganito ka-immoral
yung mga anak ni Eli. At hindi niya ito pinagbawalan. Hindi niya ito dinisiplina, hinayaan niya ito. So nga makita tayo kakabsat. Warning dito yung kada tayo nga parents. May sabay kumata saan tayo nga itulog kakastoy iti anak tayo. Dumtong iti gundaway, singirin ni Apo Diyos na tayo. No kasano nga siningir ni Apo Diyos ni Eli, let this be a warning to all the fathers. At kayong mga wives na nandito, sabihin niyo sa mga mister niyo, anong nangyari? Na-witnessan mismo ni Eli. Nakita niya kung paano namatay yung kanyang anak. Amen? Haan na pa yung nga naipunpunpun. Haan na pa yung nga inbantay, saan na nga inilinan. Nung nadamag na, nung kasanudan ito yung nga natay, kat isuna, kat natay lang. What a tragic incident. And yet, ang daming mga fathers dito, ang daming mga membro na nagsasabing Kristiyano, hinahayaan nila yung kanilang mga anak na wala sa church, na walang disiplina. Bakit? You love your family more than the calling of God. Nakakatakot po ito. And then, sumaruno nga tao, katawan sa bahay ni saan nga ni Saul. Oh. So, dumag kayo. Sunod ni Saul, hanga ni Saul of Tarsus, ha? This is the Saul of Benjamin. Balita ni Saul mo lang kat Benjamite of Tarsus. Nung ni Saul nga dito, he is the dream man of every woman. Itong mga kababahian kasi ay maraming naluluko at nagpapakaluko ng mga babae ito kasi ang hinahanap nila yung matangkad daw at saka guwapo daw. Oh. Anong nangyari sa kanila? It describes the person of Saul. He is a tall and handsome. Sabi ko rito, ever wonder why so many ladies fall victim to this foolish idealism? Alam niyo yung nire-reflect ng isang napakagandang nilalang, walang iba kundi si Lucifer. Si Lucifer ay yung pinipicture ng religion na si Lucifer ay nakakatakot, pero hindi. He is actually the most beautiful among the angelic being. Kasi mamaya pupunta tayo sa point number 1. Makikita nyo dito. So ni Saul nga dito yung kakabsat kat napili gaputi itsura na. He is actually the anointed king, which is man's choice. At yung panglima na tao dito is David, which is the accepted successor. So yung lima ito, yung kanyang parents, si Eli, at yung tao pala, hindi ko na-mention yung Israel. The people of Israel pictures an arrogant people demanding Samuel to give them king. Paano sila naging arrogant? Kasi sabi nila, Samuel, kailangan namin ng hari. Katulad ng ibang neighbors natin, bigyan mo kami. And we will create an army like them. So dito yung kagayang kinakabsat. Dan ito'y nangatatao na kadidil ni Samuel during his time. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa mensahe natin which I entitled The Foundations of Hope. Umuna. Kasi I have barely 30 minutes to share to you. So, bawat pandyan, siguro 67 minutes per point. I hope. Because my time is 11:33. So, dito yung kakabsat kat kuna na gamin dito, binasa tayo. Sabi doon sa verse 1, And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul? So, pati itong si Samuel ay na-in-love. Napamahal siya kay Saul, di po ba? Bakit? Kasi si Saul nga is a head and shoulder above the crowd. Matangkad siya, magandang tingnan, guwapo, walang dungis, wala kang masasabi, maipipintas kay Saul. At sabi ni Samuel, ito na yung talagang tamang hari. Pero sabi ng Panginoon, wala. Humanap ka ng kanyang kapalit. And you know what? The story behind, di po ba? Naging immature. Naging impatient si Saul. Maganda yung kanyang simula,
pero pangit yung kanyang ending. Are you following? So kitang tayo nga kastoy nga nagmayat iti start mo as may nga believer, nung habang bumaybayag, nga damo ka kung mga agserbi kini Apo Diyos, damo kan nga agbalbalit nga backslider. So makita tayo dito, iti last tupay nga makita tayo kini Saul, kat awanan ni Samuel nga mangitidid kanya na ti advice, ta na tayo, di ba? Iti chapter 25. Kat gapulang ta, kahit na maaala ti advice ni Samuel, napanisuna iti may nga witch. Oh, di ba? Kung nakikita niyo diyan, pakaistorya na diyan may nga witch, kat inkuman ti Samuel kanya na, inkuman niya Apo Diyos kanya, kay bagakkan si ka, nga ibusom ti amin nga witch dito, init tayo. Nung saan nga inaramit? Dumag kayo dito, saan nga inaramit ni Saul? Ada iti may nga ibati na, the witch of Endor. Amen? Kat isu di iti nagkonsultahan na. Oh. Tapnulayan, makasik isu nga ti advice. Isu nga dagay da banbanag. Uy, dumag kayo! Nakuna tayo, nahantay yung mga kaya nga i-give up. Uray, magbagan ni Apo Diyos, isardeng tayo dagitan, panawan tayo dagita, and yet we keep some of it, it will lead to our failure. Ay, sa mga young people, wala ti barkada yu, wala ti bisyo yu, wala ti aramid yu, masaan yu nga may-give up, it will soon lead you to failure. Kasi yung first point natin dito is personality and appearance. Ito yung nagiging foundation ng hope ng bawat isa sa atin. Most often, the reason we hope or lose hope is because of personality and because of appearance. Ano ang sinasabi ko rito? Yung physical, what we see physically. Diyan, nung kita tayo, oy, mayat na ito eh. Di ba, natin ko nandagay na tribe ni Reuben, di ba, sila yung una na namili ng kanilang inheritance at yung nakita nila is the plain of Jordan. Remember that story? At sabi nila, oy, RDL dito para ipagtaraknan. Nagmayat, naglawa, dapat iganong higit ti Jordan River. Inyit, the commandment kanya, dapat they have to cross the Jordan River and go towards the promised land. Pero sabi nila, dito na kami. Amen. So, dyan namnamada, na imbasida, tinakita da. And you remember, many characters in the Bible, like one of them is love. Oh, nakita niya, magandang magdegosyo doon sa Sodom. Magandang magtayo dyan, pumunta ako dyan, dyan ako. Ganyan ang nangyayari sa mga believers niya. See? Physical evidence ang nakikita natin. So sabi ko sa inyo, kung titingnan natin yung pinili ni Hannah, instead nga mawalan siya ng pag-asa, nanatili siya sa kamay ng Diyos, nanatili siya sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Napakatindi pa yung commitment niya. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Kung idinapusot nga talaga, win. Di ba? Win. Idinapusot ni Samuel, kung inbati na isunan, ijay templo. Manmano iti mothers nga kasjay. Jay willing ka na mag-isakripisyo, iti ayat mo, kung iti may nga ina, kung nakulog ka na kayo, da kayo mag-ubing. Mabalin nga ayatin mi da kayo as your father. But awan iti makaabak iti ayat iti may nga ina. You see? Nakita tayo kini inami. Uray no wanya nga kalukluko jay duwa nga kapsat ko. Urno na jay kwartanan. Din bumatang isuna iti tinapay kas kada niyaman nga mapan na imbiskit ni nga kanina ko ma i-market na deta tamapan na ipanjay baludan bisitahan na jay duwa nga mano. Indukit kita iti nami ako mapabaso na pa ya kasi jay kaya bitirik na iti may nga ina madandanagan ka no saan mo nga makita ti anak mo. Amen? Hindi nag-amen yung mga babae. Siguro I am wrong. But that's the way I see it to my mother. And that's the way I find it with Hannah. Pero hindi yun ang kanyang inisip. Anong inisip niya? Mas maganda yung nasa kamay siya ng Panginoon. Are you following? Mas maganda yung makita niya yung kanyang anak na nasa kamay siya ng Diyos. Andun siya sa templo. Because Diyos ang nagbigay sa kanya. I wish ganyan yung mga nanay dito. You see? So makita tayo dito kakabsat, iti personality and appearance
it is a description of man's choice versus God's choice. So tununod tinamnamang kat nakabasi iti personality, sapay kuma ta i-consider mo iti qualifications according to the biblical standard. So kung kunang kada kay batay iladladawan iti daytoy nga panagpili iti mangsuka iti baro nga ari ket iladladawan na ni Saul. Mayat nga buyaen, mayat ti takder na, awan iti maikurit mo, awan iti maibagam nga madikit kuana. So dumngeg kay ditoy because kastamot lang iti nakita jay umuna nga nanan ijay Biblia. Iti kunana jay kayo beautiful to look at. Something to be desired. So lahat ng personality, lahat ng physical, lahat ng appearance ay very deceptive. Iso nga mabasa tayo dito, yan iti kunana. No kita nyo idi agpili, kunuruktaran niya po Diyos ni Samuel. Tayo di lumabas ni Eliab, yan iti kunana, iso da ito yan, di ba? So makita tayo nga jay ugali ni pumili jay Israel na impluensyahan da ni Samuel. Iso nga idi napili na ni Saul. Ekspektaran na nga jay mang sukat kinya na apadpada ko nga man lang ni Saul kat awan sa bali ni Saul nga ni Eliab because that's the way the Bible describes him. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya. For man look at the appearance, but God look at the heart. At napakagandang mensayon para sa inyong mga kababaihan dito, kayong mga young people. Huwag kayong tumingin sa itsura, tumingin kayo sa puso ng tao na nakalang tagpamarang. So kanayan kung ay pagbaga, kadag ito'y nga babalasan kayo ng naluna kadag na professionals, do not waste your love to someone else. You see? So natin makita tayo dito for the people desired a man over God. Sabi nila kay Samuel, Samuel! Awaan lakay kan. Anong nga kaya nga mga idaulo ka na kami? Agpili ka kitin ti ari. What does that mean? God was rejected. So Samuel was rejected. Why? Because of appearance and personality. So gagayim kin kapsat tungtong itong daway nga agaramit kanto iti choices when you decision. Will you follow appearance and personality or will you obey God? Kalau kita nyo na ito, yan ko na. Before diya pa nagpili na kadagito'y da nga kapututan ni Jesse, at dahil niya na diya struggle. Kalau kita nyo dito, kung na nabi man kiniya po Diyos, how can I go? If Saul hear it, he will kill me. Pambihira ito. Tama yung rason niya. Ibig mo sabihin, pupunta ako dyan, lalabas ako at mag-aanoit ako. Pag nalaman ito ng hari, papatayin niya ako. Pero sabi ng Panginoon, amuyo kausap, no, ada iti problema that seems to be difficult to solve. Ito niya po Diyos ni solusyon. Diba nagbadya ko na niya po Diyos, saan? Napang kay Jay? Apang kaag-sakripisyo, ijay balay ni Jesse. Kung ang offer ka diya sacrifice, siyempre maornong dagay the family, kat agparti kay Jay, and then umay, dagito'y da pagpiliyam, kat piliyam, diyan mga ano yung taran. So hindi sinabi ng Panginoon na siya ay magsinungaling. Di po ba? Tama naman yung sabi niya eh. Basahin niyo ito, anong sabi niya? And called Jesse to the sacrifice, and I will show thee what thou shalt do, and thou shalt anoint unto me, whom I name unto thee. So anyat information nga ito na dito, hey, dumul kayo dito, iti pamati, saan nga masapol, na amo tayo diyan mapasamak, bago tayo ag-obey. Makita tayo dito ni Samuel, I will show thee, no ada ka dyan, kunan niya ako Diyos. Tama ba? Importante lang ag-obey. Dahil tati ayan iti problema. Isu nga itinamnama tayo tata saanan nga ijay right foundation no dikot jay wrong nga foundation. Gaputa ayat kayo pa'y nga mamuan no anyati aday jay sa tayong tumapa. Madandanagan tayo ti mabaling nga mapasamak dito isu nga antay nga kayat nga mapanawan, antay nga kayat nga sakripisyo. Why? Because we do not want to experience what we call faith to God.
So, anya tinapasamak dito kunana. In Samuel did that which the Lord spake and came to Bethlehem. Tama ba? And the elders of the town trembled at his coming and said, "Comest thou peaceably?" Pambira ito. Yung propeta pala at judge, pag lumabas yan sa kaniyang lungga, natatakot yung mga tao. Bakit? Because he represents the judgment of God. Kaya sabi ng mga elders, tal na ba, yumay mo, kapya ba, we know dusa. So dumalang detay. So, anyati ko nanay dyan. And he said, "Peaceably, I come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice." And he sanctified Jesse and his sons and called them to sacrifice. Napakatindi. Illustration kung paano pala gumanap yung mga propeta ng Panginoon dito. Ngayon, pupunta tayo sa second point. The second point is performance and accountability. The first point is personality and appearance. Kung minsan, kung ano yung maganda sa ating paningin, doon nakasalala yung ating namnama or yung hope. Ngayon naman, performance and accountability. This means that the very person we put our hope on something or someone is because we do not know if actually, sabi ko rito, hindi natin alam or ayaw nating malaman na tayo ang may accountability. Kaya tayo ay namimili ng mas magaling sa atin bilang leader natin para siya ay maging accountable para sa atin. And that is the reality. Kung bakit ang mga tao, makinig kayo dito, mga young people, mga men, ayaw nating mag-step up because of the fear of accountability. Kaya inilalagay natin ngayon yung foundation natin on something or someone na sa tingin natin kaya niyang saluhin ang accountability. Mawatan nyo. O dito mabalin na itakdir na kami. Mabalin na akuon siya. Huwag kang maliyak. Diyan kung kunakala kayo nga, the fear of failure. Kasi takot kang magkamali, ayaw mong yahan mo nga kahit nga makulit, yahan mo nga kahit nga maribyo, so nga agbiro kan iti rason, winuwagas, kapno i-excuse mo iti bagim iti accountability. So sabi ko sa inyo, isang illustration dito, sabi ko, instead we put our hope on someone so that we can blame them if things go wrong. So ito nang nangyari, nakabase ito sa performance and accountability. So makinig kayo. God's people or Israel has history on blaming others. Di po ba? Meron silang kwento at talamak ito sa kanilang buhay. Sanay na sila na magturo. Nung lumabas sila sa Egypt, di ba? Ang palagi nilang itinuturo ay si Moses. Moses, kasalanan mo ito. Hindi nila alam na habang itinuturo nila si Moses, ang Panginoon yung kanilang sinisisi. You got it? Ayaw nilang tanggapin yung na-accountable sila sa kanilang ginagawa. Ang tinuturo nila ay yung kanilang leader. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang dahilan nito. Katugitan nyo dito, gagayang kinkapsa. Isunga dagito yung natatao ko na da. Trembled, and the elders town trembled at his coming and said, "Comest thou peaceably?" Ay sus, ang nga tang manati, apay nga dada ito eh. Diba, lumamig siya. So ano, agwang-wang kay, agwang-wang kita, no police, no ambulance, with no fire truck. So, no, imbis nga mo, tumatara dyan, fire truck kita, katanya di sumsumrog niya panunot mo. Siguro mapanagsibog ti garden. Hanga kasjay, kanya nga taman ng tinapumuran. Tama ba? No, agtartara dyan ambulance, kata, siguro dahil ka, mapan makiwatwat. Haan! Sino matagay pasyente nga karga na di dyan? Madanagan tayo. Kastoy dagitoy da nga tatao. At da kinyada dyan kung na tayo nga, anya ngay manante, anya ngay katang mananti mapasama.
Kat ada ito iti kultura da, wino kuna tayo nga tradisyon dan, nga nang nangruna dyan kuna kada kayo, ipabasol da, iti leaders da. When pressure, sabi ko dito, is applied, they resist the pressure. Alam niyo ba na ang gamit ng pressure is to make them a better and productive and fruitful? Bakit? Para sila ay maging blessed at maging blessing sana sa Panginoon. Pero ayaw nila yung pressure, ayaw nga nila yung accountability, ayaw nilang mag-perform according to what and get God intended it to be. So inilalagay nga nila yung dapat na biyaya ng Panginoon na darating sa kanila, inilalagay nila ito sa iba. Para mas madali sa kanila na mag-excuse at mas madali sa kanila na mag-blame at mag-murmur. So dahito yung gagawin kita kapsat, iti pakakitaan tayo, nuusto nga ta, jay hope, nga dakada tayo. No daytoy nga namnama, wino daytoy nga hope, wino daytoy nga kuna tayo nga masakbayan tayo, ket nakapundasyon ti usto, wino kadagitoy da makikita tayo nga pakaistoryaan ni Samuel dito'y Biblia. Kasi sabi rito kita nyo kadita ito nadupli, yan ang pasamak ni Saul. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or the height of his stature, because I refuse him, for the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh not on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. It's a great reminder para kini Samuel, nga dyan pinili na nga ni Saul, based on appearance, rejected accountability. Di ba? Paano niya ni-reject? Di ba sabi niya, i-destroy mo lahat ang mga yan. Pusunugin lahat ang mga yan. Pero nung sabi niya, he keep some part of it. At ang kanyang rason is for sacrifice, but it is not. Nung siningil siya ng Panginoon, yun kasi, mga kasama ko tinago nila yan. Ayaw niyang kunin yung accountability. Biniblame niya sa kaniyang mga kasama. Ganyan po, mga kaibigan. Pag nagkamali ka sa una, hindi pwedeng magiging tama sa susunod. Hello? Unless gusto mong akuin yung pagkakamali at humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi nung kitaan tayo dito sumaruno, iso dito tinbaga na, but the Lord looketh on the heart. Then Jesse called Abinadab and so forth and so on. And at dito iti may isang statement that seems to be conflict. Pito dyan mabas, ikawalo ni David. But in other passages, pito lang na ikapito ni David. Dyan libro iti Chronicles. Wala pong error dyan. Sabi ng mga Bible scholars as we go through, iti panag-adal tayo dito, ada siguro iti anak. Sabi nila, merong ibang anak si Jesse na hindi parehas yung kanilang nanay. Pero yung pinakount lang nila ng ibang passages ay yung nanggaling talaga sa tunay na asawa ni Jesse. Kasi kulturan na gito, iti ko na tayo nga polygamy. Makita tayo dito kini aman ni Samuel. Diba? Pinina, dati extra na ni pinina. Makita tayo kita duma. Yung anak ako na, kunang gabi na gito damang basbasa ti Biblia, kato'y mabalindaya. It is not. No, apay nga, ada data, apay nga napasamak di Biblia, nga iso iti cause, iti trouble kan problema tata. Di pa kaistoryahan, di mapaspasamak tata, di gubat iti Middle East, that is a war between families. The chosen family or the not chosen family. So dito'y gagawin kin kapsat, at kunana dito'y, verse 10, and Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel, and Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. And Samuel said unto Jesse, are here all the children? And said, there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. Anong makikita natin dito? Performance. Hindi umalis si Samuel at sabi niya, ako Diyos, awan mo't gaya, tinapilit mo, agawin na klaanan, gaman niya tikunanan. Awat tiya tugtugaw, awat tiya pumanpanaw, unga na kang malpas na ito yung bilin niya ako Diyos, kasjay tayo kumanga trabaho. Kasjay tayo kumanga ibasi iti amin. Ijay kuma, iti kuna tayo nga, so nga kanayan ko ibagbagan, huwag kadagiti dayang people, magtrabaho kayo, give your best. Hanga jay,
kung palbilin na on. Ano, yung panang kurikulitar ko na gito yun. Nung mangan kamat, isig-pasig-pang nga mangan, di ba? Awan mo kada kayo natin mangan ko, kanon ko Jesse. Wino jay kanon ko jay tulang. Dapat jay mangan dito yun, ayo, imagimasa lang, gana jay tulang, katawan nga talaga, iti mabati talagang buto talaga eh. Hindi ko na sasabihin kung sino yun, pero meron akong na-observe na talaga, ganun siya kumain. At pag kumain siya, malinis yung plato. Ganun sana eh. Ginaganahan natin. Ginagandahan din natin sa ating pagkain, sa pagmerienda. Pero bakit sa trabaho, sadot tayo? Ni Samuel hanga kastan. So kung nanay Jai, he sent and brought him now, he was ruddy and withal, of a beautiful countenance and goodly to look to. So kita niyo dito yung kakabsat. Beautiful countenance. Ano ito? Hindi ito appearance. Beautiful countenance. Ano makita mo? Good vibes, di ba? Mayat na ito yan. No. Siyempre, nung kita nyo, radi, ano di ka? Kapit-pitak. Narugrugit. Nung haan nga dyan, kinarugit nga, itinakita, nalugat, nakita na, itimayat. At ang ikinya na dyan, kunan iti Biblia na, mayat iti, dahito yung ubing, mayat dahito yung tao. Amen? So dito yung nakunan na dyan, in the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Sapay ko magagayin kin kakabsat. Tadagay dahil muna, nga nakabase iti performance kan accountability, handa nga kahit naksiptaran na gito'y. Nung dito'y makita tayo dito'y nga kunan ni Apo Diyos, isuna. Haan nga mayat nga kitaan, nung yati ko na dyan, may kumpara kada Iliad, may kumpara kinison, may kumpara kada gito'y da nga, kuna tayo nga mayat iti panangkita kita tao nung ni David kad he has a beautiful countenance. As dyan tayo kumagagayan ito. May isa dito'y nga tayo pakakitaan kunak dito'y. Diyan kuna kada kayo nung may apply iti pressure which the purpose is to make us productive and fruitful for us to become a blessing para iti dadu mga tatao, iris-resist tayo na gito eh. Anya ti aramidan tayo, we murmur, we complain. Di ba? Dito iti ladawan na gito yung mga tatao. So dito iti malagip tayo mapaka-istoryanda, which I tell here to be a grim reminder to every member of this church not to follow. Pag dumarating yung pressure sa atin, katulad ngayon, napipressure tayo dahil sa ating mga personal, goal. Kahit nga sa una, pumanawak lang dito yung church, ang kugayang nga kaya, kaan. So, hante mo ma-experience iti life of blessedness. Kaputa, dudungtong na gito'y da, panpanawan tayo, yag abandon tayo. Saan ko mga kasadya. Amen. And the last point is this, power and authority. This should eventually awaken us. Sabi ko kasi rito, kung ano talaga yung real authority and real power na sinusundan natin at sinusunod natin sa ating buhay. Is it the Lord or ourselves? Is He the master or us? Kasi yung illustration ko dito, the people of God rejected God's authority in some way and asked a foolish request about a king like their neighbors. Again, sabi ko sa inyo, dumugag, yung appearance, like their neighbors. Yung accountability, king to rule for them. Ayaw nila ngayon ng Panginoon. You see? Yet, as we study closely and deeply, it is their very self that is authority and master and Lord for them. Yung kanilang sarili pala. So, dito yung tinakalkaldaan kinakabutbutan. People are looking for great leaders. People are looking for great members. Pero yung basis nila ay yung kanilang sarili. Dapat ang basis palagi natin is the Word of God, which should be the final authority. Kaya sinasabi sa bawat churches, this is our final authority. Pero talaga ba? Sinusunod ba natin yan? Kasi dito'y gagayang kinkapsat. Kung kitaan nyo, God had been transitioning these people from one leader to another. Na-mention ko sa inyo, from the patriarchs. Di po ba?
to the prophets, to the kings, and to the priests. Ngayon, lahat yan, inimbody ngayon yan ng isa. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, He is the Lord, the Savior, and the Master of our life. Totoo ba? Or ang ating sarili? Kasi marami dito, ilang taon ka lang na naging faithful. After that, nawawala ka na. Ilang taon ka nag-i-involve. After that, nawawala ka na. Who is now your master? Is it the Lord Jesus Christ or yourself? So nga dagito'y dagabihin kitkapsat, kat agserbi ko mga kada tayo akas adal. Kano kitaan nyo dito iti problema, kitaan nyo kada. Once you abandon the power and authority, which is none other but God, anong nangyari kay Saul? The evil spirit rule his life. Mali-mali yung kanyang decision, mali-mali yung kanyang choices. Palagi siyang problemado. Kaya naghanap siya ngayon ng magaling kumanta at gumitara para aliwin siya. Imagine yung kanyang napili, walang iba kundi yung kanyang mahigit na karibal na si David. So mag-ingat po tayo. When you abandon the real power and authority, kasi kinonsider ni Saul ito eh. Kaya sabi ko sa inyo, maganda yung kanyang simula, pero pangit yung kanyang naging buhay. Hindi siya naging consistent. Inabandon niya. Hindi siya nakinig kay Samuel. Paano siya hindi nakinig? Hindi siya makapaghintay. Di po ba? Ginagawa niya kung ano yung naayon sa kanya. Ngayon, sa maliit na pagkakamali, nagresulta yun para siya i-reject ng Diyos. This serve as a warning to us. Huwag mong sasabihin sa iyo na paunti-unti kang nawawala sa church. Sasabihin ko, pag nagsimula ka ng mawala, isang linggo, pangalawang linggo, pangatlong linggo, sooner or later, masanay ka na sa ganyang buhay. And you will accept it, that that's the kind of life you have. But let me tell you this, the Bible warns us that it's no longer the Spirit of God dwelling us, but it is the other spirit. Whose spirit is this? It is the spirit of the devil. Kaya mali-mali yung choices natin. Mali-mali ngayon yung nangyayari. And as a warning, as we conclude this message, sabi ko sa inyo, each man will always obey and follow the authority or power over him or over her. The question is, who is that authority or who is that power? Sino ang nag-lead sa'yo? Sino ang nag-rule sa buhay? Samuel is very cautious in following or administering God's instructions. Sabi ko sa inyo dito, he loved Saul very much. But the authority he knew is not Saul. It is God. Makinig kayo dito. Ayaw niyang bitawan si Saul kasi napamahal na sa kanya. Pero nung sabihin ng Panginoon, nireject ko siya. Ano ang sinunod niya? Si Saul ba? Hindi, ang Panginoon. Kaya darating ang panahon na sasabihin ng Diyos sa atin, mamili ka kayo ng susundin mo. Siya o ako. At sana ang piliin natin ay ang kagustuhan ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo dito, but the authority Samuel knew is God. Instead of disobeying God to protect and prolong the rule of Saul, he went to anoint his successor. And the rest of the story goes on. Katangag sapa. Anya, iti pundasyon, iti pamati. Is it personality and appearance? Is it performance and accountability? Or is it power and authority? Pero dapat mong malaman kung ano po yung authority na yan sa buhay. Shall we stand up and let us pray? Apo Diyos, mansan-manan. At yaman kami, tila ito yung istorya mismo. Numan at itupay iting dadu mga dapat na mamuan ng salamat Apo Diyos. Kamausar na ito yung mas pamalagip kada ka. Nudag ito'y da kayat mi, itisurutan mi, wino jay kayat. Sampai kumatay, tila ito yung nagundaway. Sikati mangkarit kada gito'y da na anak na. Naka mula ang kaditin ng naman niya.
iti tao nga ta, wenno kinka. Iti abilidad mi nga ta, wenno ti abilidad mo. Iti bilig mo nga ta, wenno iti bilig. Sapay kumatay ti dito nga gundaway, agserbi dito nga karit kada kami Apo Diyos. Umasilig kami kinka, nga si Papa kami. Dumawat kami iti pamakawan, iti nagadong iti nagkurangan. Nalabit ada dito, iti agbibiyag iti punana siguro nga sikrito nga awan ti makamo. Dati dulduli na nga saan nga nasayat. Yung pangasim Apo Diyos. At pakumbaba kami kumahay ti sangwanan, dumawat kami iti pamakawan. Surrender mi da dito. Mabaling nga panunot lang na gito'y da. Imaginations mi, desires mi. Tinaduma mabalik siguro nga naaramidan. Kung kayat na pa'y nga aramidan, kung padasan man. Kung dumawat kami, iti pamakawan kung siya, kas may sanga simbahan. Kas may sanga pamilya. Ang asim Apo Diyos. Kasan mi ngay palubos. Na sumurot kami, iti biyag ni Song. Hana Apo Diyos ngay manage. Iti parabor mo kinikala. Sampai kumatasaan nga kasto iti mapasama ka dahil. Tulungan da kami Apo Diyos, kung tulungan da ito'y ganak. Nagpatuloy iti pamati. Kaslaki ni Samuel Apo Diyos. Hawan iti sabali ng sinumpal nga kang sinurot na no dito. Iti inbilin kang kadayawan iti nagan. Dapo na deta Apo Diyos. Deta ko may kita regala iti tunggal may sa kada kami. Ang mumi Apo Diyos na mga ipatumpal kada dito'y da na pagayatan. Saan nga nagay kayat ni? Saan nga dyan mayat para iti panangkitan ni? Nudikat dyan mayat. Ngayon planong para kada kami iso kumaday tayo kita regalay. Garod Apo Diyos. Agawid kami maganda. Nga daytoy itinamnaman ni Apo Diyos. Nagdaka nga mangiturpat paturay iti panagbiag ni. Mangkitkita kada kami Apo Diyos. Ken mangisurso. Sapay kumako Diyos taday tayo iti kalikabuman. Dagitoy da nakakaduwa ko iti daytoy magsata. Madayaw ka Apo Diyos. Iti presensya dagitoy bisita kang sympathizers ni sapay kumako Diyos. Tanakamulay iti pamati dati ni Kristo. Saan nga iti religion kung saan nga iti simbahan. Kung dagitoy da nga membro iti simbahan. Sapay kumatamu mi Apo Diyos. Nagsubli ang mga aramid kang mga ipaturay iti pagayatan. Ang mumi Apo Diyos nga agdayaw kung nagsilbi iti wagas na implanon kung pakaitan-ukan iti nagan. Numan nag-ado kada kami iti nagkurang kung nagbasol. Give us again another chance. We pray Father God for restoration and revival among your people. Makita ni Apo Diyos panagkakaysami, panagkakaduwami, nagsilbi Apo Diyos yung gana iti isusubli. Salamat Apo Diyos. Iti daytoy nagsapa madayaw ka. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, so before we dismiss, kaya